Ayan, magandang hapon mga classmate. Bibigay lang natin ng mga pagkain. Ngayong hapon, umulan ngayon dito. So, dito katatapos din lang. So, intro muna tayo. Classmate, ito yung mga polit natin. Ayan, katapos lang nilang kumain ngayong hapon. Umulan. Isang paligid. Pasang umulan kaninang mga alas 12:30. So, 4:15 na ngayon. Nabigyan na natin sila ng pagkain. Nakapaikot na tayo lahat. Pati sa breeding pen. Dito. Patatapos din lang. May naiwan pa tayong whites dito. Puntahan natin mamaya yung mga white natin na nasa fly pen. Yung mga bagong harvest natin. May 4 pa dito. Babae yata yung isa. Ayun. Parang lalaki to eh. Ito parang babae yun eh. Ay hindi lalaki. Ang dalawa sure na yan lalaki. Yung dalawa pa lang. Yung isa parang babae eh. Tapos lang nilang kumain. Tungkol pala mga classmates sa may nag-comment sa akin about sa mga pollet kung pwedeng putulan sila ng pakpak pag nasa range area. Sa amin kasi mga classmate dito sa base ko lang dito sa namin dito sa manukan namin. Pag nasa range area mga classmate hindi namin pa siya pinuputulan unless nalipat na siya sa breeding pen. Parang yung mga nandun sa breeding pen na yun na dalawa, pati dun sa dulo. Mga yan na yung mga pakpak nila, naputulan na. Para hindi sila maglipat din. Pero yan, mataas yung din lang niya eh. Yung range net na nilalagay namin, parang dito. Ito nililipad pa rin nila yan eh. Yung mga hindi naputulan ng mga pakpak na nandito na pollet dito. Yung na mga nandyan. No? Kasi pollet lahat yung mga nandito na hiniwalay namin. Yan. Yan. Hindi pa yan naputulan ng pakpak unless na siya gagawin na namin siyang materyales para hindi siya maglipat sa ibang breeding pen. Pinapaputulan yan ng asawa ko ng mga pakpak nila bago sila isalang. Ayan. Pag nandito sa range syempre yan mataas yung nila pag tungtungan nila dyan tapos na rin sa mga kahoy para makaakyat-akyat sila. Parang dito puno ng langka. Diyan sila umaakyat. Although kung naputulan sila ng pakpak, pwede naman hanggang dyan kaya nilang akyatin. Pero kung kasi mas maganda pa rin pag hindi muna sila puputulan pag nasa range area sila. Para malaya pa rin silang makaakyat-akyat ng mas mataas. Ito mataas yung namin dito eh. Yung range net namin yan. 2 patong lang yung yero. Tapos sa range net na namin yan, mataas na siya. Abot yan ng na rin eh. Kasi ang putol namin sa kawayan is 12 feet yan. 12 feet yung dalawa yung nasa ilalim. Tapos 10 na yung nasa taas yan. Tsaka dito na yung yan. Ito yung namin sa range net namin yan. Hindi siya nasa baba. So ito nandito siya tapos sa taas na yan ganyan diretso na siya sa taas. Range net na yan sa niya
Sa taas niya, range net na yan lahat. Ganyan. So, hindi na siya gaanong malilipad din naman yung mga classmate. Unless ano siya, ito, may puno yan. Malilipad pa rin niya yan. Lilipat siya. Depende na rin sa lugar siguro. Kung kailangan mo siyang putulan para hindi lilipat sa ibang lugar, okay din naman. Ito mataas itong ano namin dito, yung pagsilungan nila. Tinaasan talaga yan para parang puno rin na pag-aakyat sila kasi gusto nila yan yung mataas na pagsilungan nila pag gabi. Yan siya. Depende na yan sa lugar mo naman mga classmate. Kung okay naman, maluwang, pwede na hindi na sila puputulan. Pero saan pinuputulan talaga pag nasa breeding pen na sila. Parang yan. Itong mababa lang kasi yung mga range net namin dito. Yan o. So yan, pinuputulan namin sila ng pakak para hindi sila lilipat sa kabilang range net. Nandyan lang sila. Pero itong mga breeding pen namin, mababa lang siya. Ayan. Ito yung mga bago nating mga white na nasa fly pen. Bulik. So, meron tayong tatlo na white. Ano to? This ay sweater natin. So, yung isang white natin. So, may tatlo lang tayo dito mga classmate ngayon na harvest na supply pen natin. Ito may isang ano pa dito. Talisay natin. Ayan. Dito may bagong San Gilmore. Ayan.